Hello, mga batang explorers! Handa na ba kayo sa isang kahanga-hangang pakikipagsapalaran? Ngayon, susuriin natin ang mundo ng mga letra. Maghanda kayong makakilala ng mga bagong kaibigan, kumanta ng mga nakakaaliw na kanta, at tuklasin ang mahika ng pagbabasa. Ang ating paglalakbay ay dadaan sa buong alpabeto, mula A hanggang Z. Bawat letra ay isang espesyal na karakter na may kanya-kanyang kwento. At alam ninyo ba? Imbitado kayong sumama sa kasyahan, kaya isuot ang inyong mga sombrero ng imahinasyon, ikembot ang mga daliri sa paa, at maghandang sumigaw ng hooray! Dahil magsisimula na ang ating pakikipagsapalaran sa alpabeto. Sabay-sabay tayong matuto at maglaro. Excited na ba kayo? Tara na! Tingnan! Ito ang letrang A. Ang letrang A ay ang unang letra sa alpabeto. Napakaraming salita ang nagsisimula sa letrang A. Halimbawa, ang salitang apple. Para sa apple, ang sarap at tamis. Ang apple ay isang prutas na paborito ng marami. Puno ito ng bitamina at masarap kainin bilang merienda. Masasabi mo ba ang apple? Subukan natin. A-P-P-L-E. Apple. Sunod ay B. Handa na ba kayo? B para sa bear, malaki at malambot yakapin. Ang mga oso ay malalaking hayop na matatagpuan sa kagubatan. Sila ay kilala sa kanilang lakas at tapang. Magagawa mo ba ang tunog ng ungol ng oso? Subukan natin. Grr! Ang galing. Ngayon, kilalanin natin ang susunod na letra. At narito na si C. Ang letrang C ay may maraming kaibigan din. C para sa cat, napakamalikot at cute. Ang mga pusa ay mga alagang hayop na mahilig maglaro at magpahinga. Sila ay kilala sa kanilang malambot na bahibo. Kaya mo bang mag-meow tulad ng pusa? Subukan natin. Meow! Wow, ang galing ninyo. Ngayon, kilalanin natin ang susunod na letra. Ngayon, kilalanin natin si D. Ang letrang D ay may maraming kaibigan din. D para sa dog, ang ating tapat na kaibigan. Ang mga aso ay kilala sa kanilang katapatan at pagiging mapagmahal. Sila ay mahilig maglaro at magbantay. Kaya mo bang tumahol tulad ng aso? Subukan natin! Woof! Ang galing! Tingnan! Ito si E. E para sa elephant, na may mahabang ilong. Ang mga elepante ay kilala sa kanilang laki at mahabang ilong na tinatawag na trunk. Sila ay matatalino at mapagmahal na hayop. Kaya mo bang ikampay ang iyong mga braso tulad ng elepante? Subukan natin. Flap! Ang galing! At panghuli, narito si F. At panghuli, narito si F. Ang letrang F ay may maraming kaibigan din. F para sa fish, lumalangoy sa dagat. Ang mga isda ay makikita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sila ay may iba't ibang kulay at laki. Kaya mo bang gumawa ng mukha ng isda? Subukan natin. Blub blub, ang galing ninyo. Salamat sa pagsama sa amin sa pag-aaral ng mga letra at kanilang mga kaibigan. A para sa apple, malutong at pula. Kumagat tayo at kainin lahat. B para sa bear, natutulog sa kanyang lungga. Dahan-dahan tayo at huwag siyang gisingin. C para sa cat, hinahabol ang daga. Tingnan natin siyang tumakbo, ang bilis niya. D para sa dog, kinikembot ang buntot habang tumatakbo. Maglakad-lakad tayo sa parke. A para sa elephant, nagwiwisik ng tubig gamit ang kanyang ilong. Magpalamig tayo sa pagsaboy ng tubig. F para sa fish, lumalangoy sa pinggan. Pakainin natin siya, mukhang gutom na. Ngayon nakilala na natin ang ating unang 6 na kaibigang letra. Oras na para kumanta. Magsisimula ang musika, masaya at simpleng himig. A, B, C, D, F, G. Mga letra ay ating kaibigan. Tingnan nyo, ang pag-aaral sa kanila ay masaya at madali. Sumabay sa pagkanta at kumanta kasama ko. A para sa apple, masarap at matamis. B para sa bear, na may malalaki at mabibigat na paa. C para sa cat, napakalambot at makinis. D para sa dog, tumatahol ng woof, magsalita. E para sa elephant, napakalaki at napakalakas. Para sa fish, lumalangoy buong araw. A, B, C, D, F, G. Ngayon alam ninyo na sila tulad ko. Sunod ay G. Ang G ay para sa giraffe, isang napakataas at napakagandang hayop na matatagpuan sa mga savanna ng Africa. Ang kanilang mahahabang lig ay tumutulong sa kanila na maabot ang mga dahon sa matataas na puno. G para sa giraffe, napakataas at napakaganda. Alam mo ba na ang mga giraffe ay may pinakamahabang lig sa lahat ng hayop? Kaya nilang abutin ang mga dahon na hindi kayang abutin ng iba. Kaya mo bang iunat ang iyong lig na parang giraffe? Subukan mong iunat ang iyong lig at tingnan kung gaano kataas ang iyong maabot. Narito na si H. H para sa hippopotamus na glulublob sa tubig. Ang mga hippo ay mahilig magpalipas ng oras sa tubig upang mapanatiling malamig ang kanilang katawan. Kaya mo bang ibuka ang iyong bibig na parang hippo? Ang mga hippo ay may malalaking bibig na kayang bumuka ng malaki. Subukan mong ibuka ang iyong bibig na malaki. At ngayon para kay I.
E para sa ice cream, isang matamis at malamig na pagkain na paborito ng lahat, lalo na tuwing tag-init. I para sa ice cream, isang matamis at malamig na pagkain. Alam mo ba na maraming iba't ibang lasa ng ice cream? Ano ang paborito mong lasa? Kaya mo bang dilaan ang isang haka-haka na ice cream cone? Subukan mong isipin ang iyong paboritong lasa at dilaan ito. Tingnan, ito si Jay. Jay para sa jumping rope, pataas at pababa tayo. Ang pagtalon ng lubid ay isang masayang laro na nagpapalakas ng ating katawan. Kaya mo bang tumalon pataas at pababa kasama ko? Wow! Ang galing ninyo! Ang pagtalon ay hindi lamang masaya, kundi nakakatulong din sa ating kalusugan. Ngayon kilalanin natin si Kay. Kay para sa kangaroo, isang hayop na matatagpuan sa Australia na kilala sa kanilang malalaking pagtalon. Kay para sa kangaroo, lumulukso kasama ang kanyang anak. Ang mga kangaroo ay may mga pouch kung saan nila inilalagay ang kanilang mga anak habang sila ay lumulukso. Kaya mo bang tumalon tulad ng kangaroo? Subukan mong tumalon ng mataas at isipin na ikaw ay isang kangaroo. At panghuli, narito si Elle. At panghuli, narito si Elle. Elle para sa ladybug, isang matingkad na pulang insekto na may mga itim na tuldok. L para sa ladybug, maliit at matingkad na pula. Ang mga ladybug ay kilala sa kanilang magagandang kulay at mga tuldok sa kanilang mga pakpak. Kaya mo bang gumapang ang iyong mga daliri tulad ng ladybug? Subukan mong igalaw ang iyong mga daliri na parang gumagapang na ladybug. Ang saya, di ba? Seksyon 6, isa pang kantahan ng alpabeto. Handa na ba kayo sa isa pang kanta? Kantahin natin ang tungkol sa ating mabagong kaibigan. G, H, E, J, K at L. Ang pag-aaral ng mga letra ay napakadali. Salina sa kasyahan, huwag mahiya. Kantahin ang kantang ito at abutin ng langit. G para sa giraffe, napakataas at napakaganda. H para sa hippo, naglalaro sa buhangin. E para sa ice cream, isang masarap na kasyahan. J para sa jumping, gamit ang lahat ng ating lakas. K para sa kangaroo, lumulukso ng may galak. L para sa ladybug, para sa iyo at para sa akin. G, H, E, J, J, K at L. Ngayon kilala ninyo na sila ng husto. Seksyon 7, mga kahangahangang pagtuklas kasama sina N, O, P, Q at R. Sa episode na ito, tuklasin natin ang mga kamanghamanghang bagay na nagsisimula sa mga letrang ito. Handa na ba kayo? Tara na at magsimula! Maghanda para sa mas maraming kasiyahan sa letra. Narito na si M. Ang letrang M ay puno ng mga sorpresa at kasiyahan. Ano kaya ang makikita natin? M para sa monkey, umaakyat sa puno. Ang mga unggoy ay kilala sa kanilang pagiging malikot at masayahin. Nakakita na ba kayo ng unggoy na umaakyat sa puno? Sila ay napakahusay sa pag-akyat at pag-swing mula sa isang sanga patungo sa isa pa. Kaya mo bang gumawa ng mga tunog ng unggoy at i-swing ang iyong mga braso? Subukan natin. Ang mga unggoy ay talagang nakatuwa, hindi ba? Sunod ay N. N para sa nest, isang maginhawang tahanan ng ibon. Ang mga pugad ay ginawa ng mga ibon upang maging ligtas ang kanilang mga itlog at mga anak. Nakakita na ba kayo ng pugad sa puno? Ang mga ibon ay talagang magaling sa paggawa ng kanilang mga tahanan. Kaya mo bang pagdikitin ang iyong mga kamay para gumawa ng pugad? Subukan natin. Ang paggawa ng pugad ay isang masayang aktibidad. Ngayon, kilalanin natin ang letrang O. At ngayon, para kay O. Ano kaya ang makikita natin sa letrang O? Mukhang may isang matalinong hayop na naghihintay sa atin. O para sa owl, matalino at pilog. Ang mga kuwago ay kilala sa kanilang katalinuhan at malalaking mata. Nakakita na ba kayo ng kuwago sa gabi? Sila ay talagang kamangha-mangha. Kaya mo bang ipikit ang iyong mga mata ng dahan-dahan tulad ng kuwago? Subukan natin! Ang mga kuwago ay talagang kakaiba at kamangha-mangha. Tingnan, ito si Pe. Para sa pig, gumugulong sa putik. Ang mga baboy ay mahilig maglaro sa putik. Nakakita na ba kayo ng baboy na gumugulong sa putik? Sila ay talagang masaya at malikot. Kaya mo bang gumawa ng mga tunog ng pag-ungol ng baboy? Subukan natin! Wow! Ang galing ninyo! Ngayon, kilalanin natin ang letrang Q. Ngayon, kilalanin natin si Q. Ano kaya makikita natin sa letrang Q? Mukhang may isang reyna na naghihintay sa atin. Q para sa queen. Nakaswat ng ang mga reyna ay kilala sa kanilang kagandahan at kapangyarihan. Nakakita na ba kayo ng reyna sa isang palabas o libro? Sila ay talagang kahanga-hanga. Kaya mo bang kumaway tulad ng isang reyna? Subukan natin. Ang pagkaway tulad ng isang reyna ay talagang masaya. At panghuli, narito si R. At panghuli, narito si her. Ano kaya ang makikita natin sa letrang R? Mukhang may isang mabilis na hayop na naghihintay sa atin. R para sa rabbit, na may kumikibot na ilong.
Ang mga kuneho ay kilala sa kanilang bilis at malalambot na balahibo. Nakakita na ba kayo ng kuneho na tumatalon-talon? Sila ay talagang nakatuwa. Kaya mo bang ikembot ang iyong ilong tulad ng kuneho? Subukan natin! Ang mga kuneho ay talagang nakakatuwa at masayahin. Salamat sa pagsama sa amin sa mga kahanga-hangang pagtuklas na ito. Seksyon 8 Pag-awit, tungo sa tagumpay. Oras na para sa isa pang kanta. Awitin natin ang tungkol sa ating mga bagong kaibigang letra. M, N, O, P, Q at R. Ang pag-aaral ng mga letra ay hindi malabo. Sumabay sa pag-awit at pumalakpak, kasyahan sa alpabeto sa lahat ng dako. M para sa monkey, napakasaya. N para sa nest, para sa mga ibon na minamahal. O para sa owl, na may mga matang napakaliwanag. P para sa pig, isang nakakatawang tanawin. Q para sa queen, kumakaway ang kanyang kamay. R para sa rabbit, lumulukso sa buong lupain. M, N, O, P, Q at R, mga letrang natutunan natin. Huwag matakot. Seksyon 9 hanggang sa muli, mga alphabet explorers. Wow! Tingnan kung gaano nakalayo ang ating narating. Nakapaglakbay na tayo sa buong alpabeto mula A hanggang Z. Nakakilala kayo ng napakaraming kaibigang letra, kumanta ng mga nakakaaliw na kanta, at natuto ng marami. Tandaan, mga batang explorers, ang mundo ng pagbabasa ay puno ng mga kapanapanabik na kikipagsapalaran. Patuloy na magsanay sa inyong mga letra at malapit na kayong makabasa ng mga kwento ng mag-isa. Salamat sa pagsali sa aming kahanga-hangang pakikipagsapalaran sa alpabeto. Hanggang sa muli, patuloy na matuto at magsaya.